Blessed Sunday po sa ating lahat. Good morning. Naniniwala po ako. Totoo po yung sinabi ni Pastor Dante that whole week I am preparing for this message. I started, actually Sunday pa lang ay may outline na ako. But as I prepare it, scrap. And so many times ay na-edit yung mga point. And yesterday ng hapon ka lang talaga siya natapos. But from Monday nag-rest. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, lagi ko siyang maraming edit ang ginawa. So I praise God sa struggle na yon. Ay na-overcome naman po rin ng Panginoon sa blessing ng kanyang salita. Napakayaman po talaga ng salita ng Panginoon. So kami pong mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon, we are just being careful na we are not creating the message out of our own understanding and sa mismong gusto naming sabihin. But gusto talaga naming palabasin yung kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya there are times na para talagang we really have, ang dami-dami mo nang nagawa tapos nakita mo, ay hindi pala yun. So you have to really, yung bang masakit man sa kalooban, you really have to scrap it and begin again another message. Salamat sa Panginoon dahil noong nakaraang buwan po ng Marso, tayo po ay napaalalahan ng patungkol sa resurrection po o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. About 2 weeks, just 2 weeks ago, po. So meaningful po para sa atin ang commemoration na iyon dahil the resurrection of Christ, sabi nga ng ating pastor last Sunday, is the very core of the gospel. Nasa kaibuturan ng mensahe ng gospel ang resurrection of Christ. Ang sabi nga po ni Pablo, kung hindi nangyari ang resurrection ng Panginoong Jesus, everything about Christianity is futile and meaningless. Everything of this is meaningless kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus. Ngunit dahil ang ating Panginoon ay ginapi ang kamatayan, nagkaroon po tayo ng hindi matitinag na pag-asa. We are hopeful people. Last Sunday po, ating napakinggan ang mensahe kung paanong ang dating isang makasalanan ay nagkaroon ng pag-asa dahil sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. So ngayong araw naman po na ito, pakinggan natin yung mensahe na nakapagbibigay ng pag-asa para naman sa isang taong puno ng alinlangan sa kanyang puso. Kung naniniwala ka po na ikaw ay warrior, doubter, this message can really help you. Basahin po natin ang salita ng Panginoon sa John 20:24 to 29. So let us read this with a humble heart. Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe." A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Please join me in prayer. Lord God, yes, we believe that mayaman po ang iyong salita. It is so rich that we can learn many things from it. Malaki po ang maitutulong ng iyong salita sa aming buhay for us to continue to change, Lord God,
to be someone na according sa iyong plan, according to your will. So today, Lord God, we admit that there are times we doubt. There are times na aalinlangan kami sa buhay. We thank you, Lord God, because we can hear a message from your word that there is hope for every doubter. To you we entrust this. May the Holy Spirit work in our heart so that yung mensahe ay taos-puso naming matanggap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Have you ever been doubtful? Nakaranas ka na ba po na mag-alinlangan sa iba't ibang bagay? Like sa mahalagang desisyon na kailangang gagawin sa buhay. O nung ikaw ay nag-aaral pa o ikaw ay nag-aaral, anong kurso ang kukuhanin? O nagduda ka ba kung makakabasa ba sa board exam? Matatanggap ba sa trabaho? Gagaling ba sa dumapong sakit? O ano ang mangyayari sa kinabukasan? Nakaramdam ka pa po ng pag-aalinlangan? Then another question to ponder is, what causes you to doubt? Napag-isip-isip mo na po ba kung bakit nga ba nakakaramdam ka ng pagdududa o pag-aalinlangan at ano-ano ang mga nagiging dahilan niyon? So sa talatang ating nabasa kanina lang, nalaman po natin na maging ang isa sa mga naunang disciple po ng Panginoong Jesus ay nakaranas din ng doubt o alinlangan. Because of doubt, naging mahirap para kay Thomas na paniwalaan ang testimony ng kapwa niya, mga disciple, na si Jesus ay nabuhay na muli. Kailangan muna niya ng proof para maniwala. Now, hindi lang naman po si Tomas ang nakaranas o nakararanas ng pag-aalinlangan. We know that doubt is an experience common to all people. Whether he is a Christian, a non-Christian, or an unreligious person, ang isang tao ay nakaranas na kahit minsan ay makaramdam ng pag-aalinlangan. Naniwala po tayo doon? Kung ating babalikan po ang history, ang doubt ay nagsimula even sa time pa nila Adan at Eva. Actually, yung doubt nga po yung unang binungkal ni Satan sa puso ng isang tao. Kung maaalala natin, matapos dalhin ng Panginoong Diyos sina Adan at Eva sa Garden of Eden upang alagaan iyon at pagyamanin, binigyan sila ng isang malinaw, clear, and definite command. And that is to never eat the fruit of knowledge of good and evil. And then, ipinaalam din sa kanila ang magiging consequence kung susuwayan nila ang utos na iyon. They will surely die. Malinaw po yan, hindi malabo na ibinigay iyan sa kina Adan at Eva. However, ano po ang sinabi ni Satan upang makaramdam ng pag-aalinlangan sina Adan at Eva? In Genesis chapter 3, verse 1, he asked them, throwing the question at Eve, did God really say you must not eat from any tree in the garden? So ang tanong po na iyon ang nagpunla ng pag-aalinlangan sa puso ni Adan at Eva, and it causes them to lack confidence in what God had commanded them. Actually, that's the strategy most of the time ni Satan, no? Hindi kanya kagad tutoksohin o hindi niya kagad tutoksohin ng isang tao to sin. Minsan, magkokos muna siya ng doubt sa puso ng isang tao. Now, nung nagsimula na pong maglinger yung doubt sa puso nila Adan at Eva, nagpatuloy si Satan sa kanyang evil plan. And sinabihan sila ng isang stronger declaration of doubt. A total denial of the truthfulness of God's command. You will not surely die. At simula po nga noon, ang pag-aalinlangan ay nakapasok na sa puso ng tao at nanatili na sa buhay ng sino man sa sangkatauhan.
maging ako at ikaw. Naranasan po iyon nila Abraham at Sarah when they doubted the promise of God na mabibigyan sila ng anak. Naranasan din iyon ng mga Israelita in their journey sa wilderness. No, from time to time, despite yung mga miracles, they continue to doubt. Nakaramdam din ng doubt even si John the Baptist nang siya ay nasa kulungan at ipinadala ang kanyang mga alagad kay Jesus upang tanungin, ikaw nga ba talaga ang Messiah? Tell us, ikaw ba talaga? At posible po, nararanasan din natin iyon sa araw-araw. So dito nga po sa ating talata, maging si Thomas na kabilang sa 12 na pinili ni Jesus upang i-disciple ay ginulo rin ng pag-aalinlangan patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. So makikita po natin, mula sa mga ilang example na iyon, may isip natin, marirealize natin, ang doubt o pag-aalinlangan ay maihahalin tulad natin sa dugo na patuloy na binobomba ng ating puso sa patuloy na pagtibok niyon, kaya iyon na rin ang nananalaytay sa ating mga ugat. Ibig po nating sabihin, ang doubt ay kasakasama natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. It is there when you have to make difficult decisions. It is there when you have to choose from important choices. It is there when you have to know the right from wrong. Doubt is always there, lingering in your heart. Ngunit maliban po doon, ang higit na nakakatakot at nakakabahala about doubt is it invites sin. Doubt invites sin. Binubuksan po ng pag-aalinlangan ang malawak na pinto at pinapapasok noon sa ating puso at buhay ang mga desisyon na hindi nakalulugod sa Diyos at nakasisira ng testimony natin bilang mga tagusunod ni Kristo. Alam niyo po, ever since, ang dami nang nabiktima ng doubt o pag-aalinlangan, kahit pa nga ang mga pinili ng Diyos to be His people. Mabasa po natin yan, di po ba, in the Old Testament. That is why, mga kapatid sa Panginoon, I invite you to listen carefully sa mensahe ngayong umagang ito, and I encourage you to think about, while listening to the Word of God, saying goodbye to doubts. Magpaalam na tayo sa pagdududa at pag-aalinlangan, talikuran na natin ang doubt at manampalataya tayo, patuloy na manampalataya tayo kay Jesus. Ang challenge nga po sa desisyon na yon ay, posible ba na makayanan ng isang tao na tumalikod at lumayo mula sa pag-aalinlangan? Pwede nga ba na everyday you do not doubt na? I know it is difficult, but because of what the Word of God assures us, I believe that it is also possible. Lesser and lesser, magiging less and less na po tayo sa ating pag-aalinlangan. We can walk away from doubtfulness because there is hope for every doubter. That is really hope. That it really gives us that assurance that there will be no more doubt na mangyayari sa ating puso. And that is our message for today. Mula po sa salita ng Diyos, ating aalamin kung ano-ano ba ang mga pag-asang binuksan at binigyang daan ng muling pagkabuhay ni Jesus para sa mga nag-aalinlangan. Purihin ang Panginoon dahil nabuhay na muli siya talaga at ito ang ibinigay niya sa atin, even sa mga nagdududa pa. So una po, ang unang pag-asa na binigyang daan ng resurrection ni Christ ay ang salvation from disbelief. The hope for those who doubt is that there is salvation from their disbelief. So naniniwala po ba tayo that in all areas sa buhay natin, nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Yesus, iniligtas niya tayo doon. And then kasama po sa pagliligtas sa atin ng Panginoong Yesus ay mula sa disbelief.
And naniniwala din po tayo that a person cannot fully place his trust in Jesus Christ because of doubt that still lingers in his heart. Kaya mahirap po sa isang tao yung talagang buong-buo magtiwala siya kasi meron pang natitirang pagdududa na nananatili dyan sa puso niya na pag-aalinlangan. So, he or she must be saved from it. Dapat mailigtas talaga tayo mula dyan sa nananatili pa yan. Whether kahit gaano kaliit na pagdududa lang yan, nagdududa ka kung uulan bukas, still a doubt that can grow in your heart. And we must be saved from it. So ang meaning po ng doubt, according sa dictionary, ay to lack confidence in, or not being certain about something, especially about how good or true it is. And makita po natin, tunay nga na iyon ang nangyayari kay Thomas dito po sa ating text na nakita kanina, and specifically sa John 20:25. So noong una pong nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad, wala po si Thomas noon. We do not know kung bakit wala si Thomas sa time na iyon. Kaya po, the other disciples, nung magkita-kita muli sila, nag-inform sa kanya, nagbigay ng balita. We have seen the Lord, sabi nila. Then sumagot si Thomas, but he said to them, unless I see the nail marks in his hand, and put my finger where the nails were, and put my hands into his side, I will not believe. I will not believe that. Clearly po, at this time, Thomas was feeling uncertain about the truthfulness of the testimony of his fellow disciples. Ang sabi po ng ESV Study Bible, ang iniisip probably dito ni Thomas, bakit ganoon siya, ay baka aparisyon o multo lang ang nakita ng mga kapwa niya alagad. Remember natin, di po ba yung namamangka sila? And then, nauna sila, tapos sumunod lang si Jesus Christ, tapos nakita nila na mayroong naglalakad sa tubig. Anong sigaw nila? Multo, di ba? Multo. So, probably at that time, meron ng belief dyan sa about phantom. Yung multo na yon. So, yun yung iniisip ni Thomas dyan. Baka multo lang ang nakita ng mga partners ko na ito. No? So, para sa kanya, hindi totoong ang Panginoong Jesus ang nagpakita sa kanila, kaya he demanded na dapat ay makita muna niya ang mga peklat sa sugat sa kamay at katawan ni Jesus bago siya maniwala na totoo ngang nag-resurrect ang kanilang Panginoon. So malinaw po na nagpapakita iyon that at that time, Thomas was not yet saved from this belief. Hirap pa siya na makapaniwala kagad kahit testimony lamang iyon ng kanyang mga kapwa-disciple. But ang isang nakalimutan ni Thomas dyan, iprinipare na sila ng Panginoong Yesus na ang kanyang resurrection ay mangyayari. So kayo po mga kapatid sa Panginoon, napag-isip-isip mo na po ba na kung ikaw ba ay nakaligtas na mula sa pag-aalinlangan? Wala na ba talagang naglilinger na doubt dyan sa iyong puso? Na ipagkatiwala na ba natin ng buong-buo sa kalinga ng ating Panginoong Hesus ang ating mga alalahanin sa buhay? Yung bang we know that the Lord is there and we can immediately remember na, nga pala, nasa Panginoon na ito. Ipagkatiwala ko na sa Panginoon ito. Alam niyo po, doubting or still doubting, even if when we have already asked something from God, is a serious matter. And whoever man po na nakakaramdam pa rin nun, should begin to deal it immediately. Kung mapansin po natin, na ipinanalangin na natin yung sa Panginoon, pero meron pa rin parang kumakalabit na doubt dyan, we have to take it seriously. Bakit po natin nasabi yon? Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon sa James chapter 1, verses 6 to 8, but when you ask, you must believe. You must not doubt. That is because a person who doubts is like a wave of the sea. The wind blows and tosses them around.
They shouldn't expect to receive anything from the Lord. This is the most serious one. They should not expect to receive anything from the Lord. This kind of person cannot make up their mind. They can never decide what to do. Paano tayo i-bless o bibigyan ng Panginoon at sasagutin sa ating prayer na hindi nga natin alam kung ano talaga ang gusto natin? Hindi po ba? So let us remember, mga kapatid, makikita natin sa passage na ito that doubt is a destroyer of life. It kills our hope and our better future. Dahil ginugulo niyon ang ating pag-iisip, kaya wala tayong confidence na makapagdesisyon ng mabuti. Ano ba talaga ang gusto mo? Sino ba talaga ang liligawan mo? Sino ba talaga ang sasagutin mo? Saan ka ba talaga magtatrabaho? Kaya hindi makausad-usad sa dapat nating gagawin. Mabuti na lang po at ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Amen? Purihin natin ang Diyos dahil doon. The resurrection of Christ has also resurrected our hope na kinitil ng ating pag-aalinlangan. Even though Thomas utterly doubted the resurrection of Christ, Jesus came to save him from his disbelief. Sabi po sa John chapter 20, a week later, the disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, hinarap na niya si Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Mga kapatid, there is remedy for doubt. And that is faith. We have to just stop doubting and put our trust in Christ. Kapag nagsimula na pong pumasok sa isip natin kung ano ang binabato na parang imposibleng mangyari ang isang bagay, stop it. Stop doubting and believe, not in those what you want to happen, but in the goodness of God. Let us not doubt that God will give us beyond our own understanding. He will provide whatever you need. Ipagkakalob iyon natin sa atin ng Panginoon. Kaya iwasan na po natin na maituon ang ating paningin sa laki ng problema na ating kinakaharap o sa posibilidad ng pagdating ng solusyon para doon. Tandaan po natin na ang pinakamabigat na problema ng tao ay ang kasalanan at ang consequence nun na kamatayan. Kaya ang isang tao ay pressured sa buhay, kaya tumataas ang kanyang alalahanin o alinlangan, ay dahil natatakot siya na mamatay, di po ba? Natatakot siya na magutom, natatakot siya na wala siyang matitirhan. So, punong-puno ng alinlangan. Pero, yun po ang pinaka-sinolusyonan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Kung ang ating buhay na walang hanggan ay na-provide na ng ating Panginoon, what else ang hindi pa niya kayang maipoprovide sa atin? So, dahil ang kamatayan ang mabigat na problema ng tao, kinaharap iyon ng ating Panginoong Hesus at pinagtagumpayan upang tayong mga alagad niya na nagdududa pa ay mailigtas din mula sa pag-aalinlangan. Ma-dissolve na yung doubt sa ating heart at mapalitan ng peace be with you. Gaya po ng lalaki sa isang kwento na mababasa natin sa Mark chapter 9, 14 to 24, na kahit po nasa umpisa ay nakararamdam tayo ng pag-aalinlangan, maaari pa rin tayong lumapit kay Jesus at sabihin, "I do believe. Help me overcome my unbelief." Sapagkat ang pag-asa po para sa mga nag-aalinlangan ay there is salvation from dangerous belief. Jesus has made it possible through His resurrection. Amen po? And that is a great hope para sa atin.
So pangalawa po, ang isa pang pag-asa na nabuksan dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus ay ang conversion ng isang tao from being a doubter into being a believer. Inilipat siya. Di ba yung conversion is paglipat? Inilipat siya mula sa pagiging isang doubter, magiging believer na siya. Ano po ba ang panganib kung ang isang tao ay mananatiling isang doubter at hindi mako-convert into being a believer? There is a danger doon. Marami na pong pangyayari na napahamak ang isang tao nang dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Ang isang halimbawa po ay si Zacarias na naging ama ni John the Baptist. Ayon po sa ulat ni Luke sa kanyang gospel book, si Zacarias ay binisita ng anghel ng Panginoon to tell him the message of God. So hindi po talaga yung angel ang may mensahe, kung hindi dala-dala niya the very message of the word of God. So ang mensahe po ay finally magkakaanak na sila ng kanyang asawa. So it should be a good news, di po ba? Para kay Zacarias. Good news yun dahil katugunan ng Diyos iyon sa matagal na nilang pinapanalangin. So gusto nilang magkaanak, so nagpe-pray sila, Lord God, give us a child. However, mayroon pong mabigat na problema na naisip si Zacarias tungkol sa balitang iyon. So ano po yung naisip na problema ni Zacarias? In Luke 1:18, ang sabi po niya, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is old too. So paano to? Sabi niya, paano ito? Matanda na ako. Tumating ang answer sa prayer ko. Matanda na ako at ang aking asawa din matanda na. So, malinaw po sa tono ng pananalita ni Zacarias ang kanyang pag-aalinlangan dahil sa kanilang kalalagayan. Meron silang kalalagayan na imposibleng mangyari ang sinasabi ng Diyos. Matanda na sila para magkaanak pa. However, ang kanyang pinagdududahan sa time na iyon ay hindi talaga ang posibilidad na sila ay magkakaanak pa sa edad nilang iyon. Ang pinagdududahan niya talaga ay ang mismong salita ng Diyos na ipinapaalam sa kanya ng anghel. At dahil po sa kanyang alinlangan, nagbunga iyon, this is the danger, nagbunga iyon ng mabigat na consequence. Ang sabi po sa kanya ng anghel, he would be mute. Mapipipi siya at he will be unable to speak until maipanganak ang ipagbubuntis ng kanyang asawa. Indeed, doubt is a destroyer of life, killer of hope, and demolisher of better future. Kung hahayaan po natin na palagi na lang tayong nag-aalinlangan sa buhay bagamat nalalaman na natin ang salita ng Diyos, ipinapahamak lamang po natin ang ating sarili. Ngunit hindi po iyon ang nais ng Panginoon para sa kanyang mga alagad. Dineclare na po iyon ng Panginoong Yesus. Jesus came that His disciples, His believers may have life and have it abundantly. Kaya po, bagamat vocal si Thomas about his utter doubt sa resurrection ni Christ, hindi siya hinayaan ng Panginoon na manatiling doubter. Kailangan niyang makonvert. Kaya po, nung sumunod na pagkakataon na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad, He made sure that Thomas would be there so He could help him with his disbelief. That is wonderful sa ating Panginoon. He is helping us with our disbelief. In verse 27, Jesus said to Thomas, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Di po ba iyon ang gustong mangyari ni Thomas? At hindi naman siya pinagkaitan ni Jesus. Hinayaan ng Panginoon na makita ni Tomas ang mga pilat ng kanyang mga kamay at ng kanyang tagiliran at mahawakan ang bakas ng pagliligtas na ginawa ni Jesus para sa mga sumasampalataya at sasampalataya pa sa kanya. Lahat po ng iyon ay hinayaan ni Jesus na maranasan ni Tomas upang matulungan siya mula sa kanyang pag-aalangan. What a wonderful Lord we have.
At kahit na iyon ang gustong mangyari ni Tomas upang makapaniwala sa resurrection ni Christ, alam pa rin po ni Jesus na hindi naman iyon ang tunay na kailangan ng kanyang alagad. Sa sumunod po na pangyayari, ibinigay na kay Tomas ang higit niyang kailangan. Iyon ay a loving yet honest and direct rebuke. Masakit yon, pero yun ang kailangan niya. So ibinigay sa kanya ang isang loving yet honest and direct to the point rebuke upang mapakawalan siya mula sa tanikala ng pag-aalinlangan. Ano po ang sinabi ni Jesus na ibinigay sa kanya, ibinigay kay Tomas? Stop doubting and believe. Stop that. Remove that in your heart and believe. Then Thomas responded wonderfully sa rebuke na iyon. Although it was painful, pero nag-respond pa rin siya ng maganda. He told Jesus his renewed confession, "My Lord and my God." Wow. It was a clear manifestation of complete conversion ni Tomas. Finally, nakumpleto na ang pagliligtas sa kanya. From being a doubter now into being a believer, he now believes that Jesus is not just the Messiah. He is not just his Lord. He is also his God. Grabe talaga kung kumilos ang Panginoon sa buhay ng isang taong may pagdududa ba? Amen po. He lovingly take care of our doubt without pampering us, without ignoring it. He will deal it, but He will deal it honestly yet lovingly because yun ang kailangan natin. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, let me ask you this. Have you already confessed with all of your heart that Jesus is your Lord and your God? Kung nagawa na po natin yan, then you must worship and serve Him with your very life without any shadow of doubt. Kasi He deserves it, di po ba? Because of the great things that He has done, He deserves to be worshipped and served na walang reservation na doubt sa ating puso. Ang pag-asa po na binigyang daan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ang mailipat ang isang taong nagtiwala sa Kanya mula sa pagiging isang doubter patungo sa isa ng tunay na believer. Purihin ang Panginoon. Do you believe in Christ? Then you are not a doubter anymore. You are a believer of Him. Lastly po, ang kasunod at huli sa ating listahan na pag-asang binigyang daan ng resurrection ni Christ ay ang blessedness para sa mga mananampalataya ni Christ. Blessedness for those who believe. After giving Thomas a loving and liberating rebuke that converted him to be a true believer, Jesus proceeds then to give him an important exhortation. Nag-exhort naman si Christ kay Thomas. Jesus told him in verse 29, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So by telling this, Jesus had made Thomas known ano ang nawala sa kanya dahil sa kanyang pag-aalinlangan. May nawala kay Thomas dahil siya ay nagduda. Iyon ay ang blessedness. Ang pagiging blessed po na tinutukoy dito ni Jesus ay kaiba sa kung ano ang understanding ng mundo nowadays about being blessed. So sa paniniwala po ng mundo, you are blessed kung ikaw ay fortunate at prosperous sa maraming bagay. Nag-try po ako na nag-search sa Facebook, #blessed. Blessed, #blessed. So lumitaw po, marami puro reels. So nandun po sa reels, yung isang bata na kumakain ng gulay, tapos yung ang tawag doon, caption doon ay, "Eating it all. Proud of my son. Vegetable is life. #blessed." Then, kung dito search, meron naman minamasahin siya ng kanyang asawa.
Tapos ang sabi doon, maswerte talaga ang mayroong mabait na asawa. #blessed. So, most of the time, di ba, sa mundo, yun na yung kanilang understanding ng pagiging blessed. However, ang pagiging blessed na tinutukoy po dito ni Jesus ay kaiba sa kung ano ang understanding ng mundo nowadays. No? Ang ibig sabihin po dito ni Christ sa pagiging blessed is someone who is contented in just trusting God. A blessed person is someone who is satisfied in just trusting God in His Word. Kaya po, ang byproduct po nun, dahil there is satisfaction in His heart, ang byproduct po ng blessing na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak ay joy, satisfaction nga at contentment in life. Ang tunay na bless ay kakakitaan ng kagalakan at kakontentuhan sa buhay. So, of course, there is joy kapag nagkaroon tayo ng maraming pera. But it is not blessed kung after maubos yung pera na yon, naging, naman tayo, hindi na maganda ang itsura natin. So, ang tunay na bless, again, ay kakakitaan ng kagalakan at kakontentuhan sa buhay. So, yun po ang nawala kay Thomas dahil sa kanyang pag-aalinlangan sa ibinalita na muling pagkabuhay ni Jesus. Doon po sa binalita sa kanya, Thomas must be shouting and jumping for joy because of that good news. Instead, he was unsatisfied and discontented with what he had heard and demanded for doubts. His fellow disciples were rejoicing. Nakita namin ang Panginoon. Pero siya, wait. Ito muna ang gusto kong makita bago ako maniwala dyan sa sinasabi nyo. So, he was unsatisfied and discontented all because of doubt that was living still then in his heart. Let us remember, mga kapatid, doubt is not just a destroyer of life, it is also a robber of joy. Tinatanggal ng doubt ang kagalakan na dapat nararanasan na natin at that time na meron ipinaparanas sa atin ng joy na ang Panginoon na pangyayari. Tinatanggal ang joy sa puso natin. Actually, kung mapapansin po natin, most of the time nga, hindi po ang impossibility ng isang bagay ang nagdudulot ng pag-aalinlangan sa isang tao, kundi ang takot to go through difficulties in life. We doubt because we think it's not impossible, but because we think it's difficult. Mahirapan tayo doon. Kaya parang nag-aalinlangan tayo sa sa bagay na iyon. Ngunit ang katotohanan po ay kadalasan sa struggles, trials at sa mga painful disappointments pa nga, mas lumilitaw ang tunay na kagalakan dahil sa mga panahong iyon, mas napapalapit ang ating loob sa Diyos. When we experience these difficulties because our body is deteriorating, nagkakasakit, nararamdaman natin that the Lord is really our healer, is the provider of strength. Kapag nauubos na ang ating pananalapi, makikita natin, masarap din pala ang gulay. Masarap din pala yung, dati mapait ang ampalaya, pero ang sarap na ngayon. Wala nang choice na kain na kasi dahil wala nang pambili. But that understanding, di po ba? That concept will be changed by the Lord because He wants you to enjoy everything. You are enjoying the lechon because of God's goodness. But you are also enjoying the tinapa because masarap din naman ang tinapa. So that kind of heart, yun ang kinukultivate ng Panginoon sa ating mga puso. Kaya nga po, sa pagdurusa at paghihirap ni Jesus, na ipadama ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanyang mga nilikha. Despite of His suffering, I believe that Jesus has this joy of offering His life para sa Panginoong Diyos. At sa pagkabuhay po na muli ni Kristo, nakita ng sangkatauhan na sa Diyos ay wala talagang imposible.
and to be able to believe all of that, that is truly blessing. Able po to believe all of those things na ginawa ng Panginoong Diyos para sa atin, that is the real blessing. The greatest blessing na matatanggap ng isang tao ay ang makilala ng buong buo si Jesus at maipakilala siya sa iba. Sabi nga niya sa kanyang salita, "Oh soul, kung makuha mo man ang lahat ng kayamanan ng mundong ito, pero lost naman ang kaluluwa mo, how can you call yourself a blessed person? Because one day, you will be taken to hell kasama ang iyong kayamanan because you have lost your true blessing, which is to know Christ in your life and make Him known." Kasi po, God is able to shower that kind of blessing to know Christ and to have a deeper relationship with Him on those who are willing to believe, willing to say goodbye sa doubts. Iyon po ang isang napakagandang pag-asa sa kabila ng ating mga pag-aalinlangan. Kung tayo po ay maniniwala lamang sa mga aral ni Jesus at hindi na magdududa pa, masasabi natin that we are truly blessed. Again, Jesus said, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." Kumbaga, kung kailangan natin ng something we can be proud of, hindi naman to be boastful, to be proud of, we can say that we are more blessed sa mga unang disciple ng Panginoong Jesus. Dahil hindi pa natin siya nakikita, but we have already believed. Amen? But someday we will see our Lord Jesus Christ face to face. So yun po ang mensahe para sa atin ngayong umagang ito. Tunay nga na dapat ay magpasalamat tayo sa Diyos dahil si Jesus ay muling nabuhay. Nagdulot po iyon ng pag-asa para sa mga nakararamdam ng pag-aalinlangan. Because of Christ's resurrection, nagkaroon ng isang doubter ng salvation from his disbelief. Nabigyang daan din ang kanyang conversion from being a doubter into being a believer. And lastly, mararanasan niya ang tunay na blessedness sa kanyang patuloy na pagtitiwala sa Panginoong Yesus. Brethren, let me close in this statement. It is my hope and prayer na bilang isang iglesia, tayo po ay magpapatuloy sa pagtatapat sa Panginoon anumang challenges ang kanyang bubuksan para sa ating simbahan. God is sending us many challenges and God wants us to continue to believe in Him and to believe in Him more deeply. Ang challenge po sa atin ngayon is to be faithful sa wider ministry framework ng Kamakop. May mga bagay po na kailangan tayong ihahanda at i-accomplish para sa matagumpay na may sakatuparan iyon. And also, Satan may also cast doubt sa atin. Maybe to the leaders or maybe sa atin, sa mga members. Ngunit salamat pa rin sa Diyos dahil wala nang puwang at kapangyarihan para sa atin ang anumang pag-aalinlangan na hindi natin magagawa iyon. Because by faith, we believe we can do all things through Christ who gave us strength. Amen po. Purihin ng Panginoon, salamat sa mayaman niyang salita.